Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos, at ngayong araw, ating susuriin ang paksa ng natural na pagpapabata ng balat sa paligid ng mata. Narinig mo na ba ang payo na? Para mawala ang mga kulubot sa mata, itapon mo muna ang mamahaling cream mo? Mukha itong kakaiba, hindi ba? Ganoon din ang naramdaman ko. Hindi ko inakala na sasabihin ko ito bilang isang dermatologist. Ngunit nagbago ang lahat nang makita ko ang mga mata ng isang 80 taong gulang na lola. Aniya, ito lang ang kailangan mo bawat gabi, libre at walang kulubot. Ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, sasabihin ko ang katotohanan. Ang pamamaraang ibubunyag ko ngayon ay tumatagal lamang ng 5 minuto bawat araw. Pagkalipas ng 30 araw, masisiyahan ka ng tumingin sa salamin. Napapansin mo ba ang mga kulubot sa paligid ng iyong mata kapag ngumiti ka? Mukha bang namamaga ang iyong ilalim ng mata tuwing umaga? Nagkukulubot ba ang iyong foundation sa pagitan ng mga kulubot kapag nagme-makeup ka? Kung abala ka lang sa pagpapahid ng cream, iyon mismo ang maaaring problema. Ang balat sa paligid ng mata, ang pinakamahina na bahagi ng mukha. Kung mali ang pamamaraan ng pangangalaga, mas mabilis itong masisira. Kung nagsimula ng lumabas ang mga sintomas, ang pinsala ay malalim na sa balat. Ngunit kung babaguhin mo ang pamamaraan, magbabago ang lahat. Simula ngayon, kung susundin mo lang ang tamang pagkakasunod-sunod, maaaring bumalik ang sigla ng iyong balat sa mata. May kakayahan ng balat na magpagaling sa sarili. Mayroon lamang isang kondisyon. Kailangan mong bigyan ito ng tamang sangkap sa tamang oras. Sasabihin ko sa iyo ang oras at pamamaraan. Kung mananatili ka hanggang sa huli, matututunan mo ang isang tiyak na paraan upang buhayin muli ang iyong mga mata nang walang gastos. Kumusta? Ako si Dra. Ligaya Santos, isang espesyalista na nagtatrabaho sa dermatology department ng isang university hospital sa loob ng mahigit 25 taon. Sa pagtingin sa libu-libong balat, nakatuklas ako ng isang pattern. Ang kondisyon ng balat sa mata ay magkakaiba-iba sa parehong edad. Ano ang pagkakaiba? Ito ay ang pamamaraan ng pangangalaga, hindi ang produkto, kundi ang pagkakasunod-sunod at ang timing ang nagdidikta ng resulta. Bakit nagkakaroon ng mga kulubot sa mata? Ang balat sa paligid ng mata ang pinakamanipis sa mukha. Ang kapal nito ay 0.096 millimeters lamang, kalahati ng kapal ng ibang bahagi. Bukod pa rito, kumukurap tayo ng mahigit 10,000 beses sa isang araw. Dahil sa patuloy na paggalaw ng napakanipis na balat na ito, mabilis itong napapagod. Kung kulang pa sa moisture, mas mabilis itong tumatanda. Ang balat sa mata ay halos walang sebaceous glands, kaya hindi ito kayang mag-moisturize ng mag-isa. Kailangan itong bigyan ng moisture mula sa labas. Ngunit karamihan ay hindi ito alam. Paano mo inaasikaso ang iyong mga mata? Nagpapahid ka ba ng eye cream? Dinudot-dot mo ba ito tuwing umaga at gabi? Hindi iyon sapat. May mas mahalaga kaysa sa cream mismo. Ito ay ang temperatura ng balat at ang timing ng absorption. Kung palalampasin mo ang dalawang ito, ang isang cream na nagkakahalaga ng unang ₱1,000,000 ay walang kabuluhan. Ngunit hindi ito sinasabi sa iyo ng mga botika o tindahan ng kosmetiko. Bakit? Dahil sila ay nagbebenta ng produkto. Natural lamang na magrekomenda sila ng mamahaling kosmetiko. Siyempre, maraming magagandang produkto, ngunit mas mahalaga na malaman ang tamang pamamaraan, hindi ba? Ganoon din ako dati. Nagre-rekomenda lang ako ng mamahaling produkto sa aking mga pasyente. Ngunit nagkaroon ako ng nakakagulat na karanasan. Sa aking klinika, isang araw, isang 80 anyos na pasyente ang dumating para sa regular na check-up. Nagulat ako nang makita ang kanyang chart. Napakakinis ng balat sa kanyang mata para sa kanyang edad. Para siyang 60 anyos. Hindi ko napigilan at tinanong, paano po ninyo inaalagaan ang inyong balat? Ngumiti ang lola at sinabing, wala namang espesyal. Nagpapahid lang ako ng coconut oil bago matulog.
Ginagawa ko na iyan mula pa noong bata ako. Sa sandaling iyon, parang binato ako sa ulo. Coconut oil? Mula noon, nahumaling ako sa coconut oil. Binasa ko ang lahat ng international studies na makita ko. Nagpunta rin ako sa mga seminar ng Dermatological Society. Habang natututo ako, lalo akong nagulat. Ang bisa ng coconut oil ay napatunayan na ng agham. Kung gagamitin lamang ng tama, sapat na ito upang maprotektahan ang balat sa mata. Narito ang 3 pangunahing punto na natuklasan ko sa pagsusuri ng clinical data. Ang balat sa mata ay hindi nasisira dahil sa edad. Ang kalusugan ng mata ay tinutukoy ng pang-araw-araw na gawi tuwing gabi. Ang tamang pamamaraan ay mas malakas kaysa sa mamahaling cream. Kaya, hindi mo kailangan ng espesyal na produkto. Sapat na ang mga sangkap na nasa iyong kusina. Mayroon lamang isang tuntunin. Kailangan itong gawin sa parehong oras bawat araw. Kung irregular, kalahati lang ang epekto. Kaya, kailangan mong gawing simple ang iyong routine. Kung maraming hakbang, madali kang susuko. Nagbigay ako ng protocol sa aking mga pasyente. Mayroong mga sumunod ng may pagtatala araw-araw sa loob ng 90 araw. Kitang-kita ang pagkakaiba. Ang density ng mga micro-wrinkles sa mata ay nabawasan ng average na 37% at ang pigmentation sa ilalim ng mata ay bumuti rin. Ang pinakakagulat-gulat ay ang pagsukat ng kapal ng balat. Ang manipis na balat sa mata ay muling kumapal. Maaaring makamit ang katulad na resulta sa pamamagitan ng laser treatment, ngunit pansamantala lamang ang treatment. Hindi nito pinapatibay ang balat mismo, kaya kung umaasa ka lang sa treatment, kailangan mong magpabalik-balik sa ospital habang buhay. Isipin ang isang lumang puno at bakod. Ano ang mangyayari kung pipintahan mo lang itong muli? Patuloy na mabubulok ang puno at kailangan mong mas madalas na pinturahan. Upang tumagal ang pintura, kailangan mong palakasin ang puno. Ganoon din sa balat. Kung pinapagana mo ang iyong balat sa pamamagitan ng mga gawi, mas tatagal din ang epekto ng treatment. May mas nakakagulat na katotohanan sa mga pinakabagong pag-aaral. Ang mga taong may malusog na balat ay mabilis na gumagaling kahit magkaroon sila ng pinsala. Nagagawa nilang gumawa ng collagen sa kanilang sarili para maging maayos ito. Kailangan malusog ang balat, kaya ang susi sa pagpigil ng mga kulubot sa mata ay ang pagpapalusog sa balat. Curious ka ba sa mga konkretong pamamaraan? Ngayon, ibubunyag ko ang lahat ng mga lihim na iyon. Ito ay mga pamamaraan na napatunayan sa clinical practice. Lalo na ang huling bahagi ang pinakamahalaga. Kung gagawin mo lang iyon ng tama, magbabago ang iyong buhay. Marami sa aking mga pasyente ang mukhang 10 taong mas bata gamit ang pamamaraang ito. Talagang epektibo ito at gusto kong mas maraming tao ang makaalam nito. Sana ay kumalat ang impormasyong ito. Kung nakatulong sa iyo ang video, pindutin ang like button. Kung nakasubscribe ka at naka-on ang notification, hindi mo mapapalampas ang mga impormasyong darating. Ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan mo na may problema sa mata. Ito ay impormasyong maaaring magligtas ng balat ng isang tao. Bago tayo magsimula, saglit lang. Bakit napakahalaga ng 5 minuto bago matulog? Dahil sa pattern ng paglabas ng skin regeneration hormone. 2 oras pagkatapos makatulog, sumasabog ang paglabas ng growth hormone. Tinatawag ng mga dermatologist ang oras na ito na recovery window. Ang peak time ay mula 10 p.m. hanggang 2 a.m. Ngunit ano ang mangyayari kung tuyo ang iyong balat sa mata sa oras na ito? Hindi ito magre-regenerate ng maayos. Pagkagising mo sa umaga, mas magiging kulubot ang iyong balat sa mata. Lalo na kung mahigit 50 ka na, kailangan mong maging mas maingat. Habang tumatanda ka, bumababa ang kakayahan ng balat na mag-moisturize sa sarili. Bumababa ang paglabas ng sebum. Kaya, napakahalaga ng pangangalaga sa gabi.
Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang mga kailangan mong gawin sa gabi. Kung susundin mo lang ito, malaki ang mababawas sa panganib ng mga kulubot sa mata. Ang unang dapat gawin ay paglilinis, cleansing. Kailangan mong alisin ng malinis ang makeup. Kung may natitirang makeup residue, babarahan nito ang iyong pores. Hindi makahinga ng maayos ang balat. Ngunit may mahalaga rito. Huwag masyadong kuskusin. Napakanipis ng balat sa mata. Kung masyadong kuskusin, mas magkakaroon ka ng kulubot. Lagyan ng cleansing oil ang maligamgam na tubig at dahan-dahang tanggalin. Huwag kuskusin, kundi dahan-dahang punasan. Sapat na ang 30 segundo. Pagkatapos, banlawan ng maligamgam na tubig, iwasan ang malamig na tubig. Kung biglang maghugas ng malamig na tubig, sasara ang pores. Hindi ganap na maaalis ang cleansing ingredients. Pagkatapos banlawan ng maigi ng maligamgam na tubig, dahan-dahang tapikin ng malambot na tuwalya. Huwag na huwag kuskusin. Parang sinisipsip mo lang ng bahagya ang tubig. Pagkatapos ng cleansing, kailangan mong lumipat sa susunod na hakbang sa loob ng 3 minuto. Kailangan mong simulan ang moisturizing bago matuyo ang balat. Ngunit, hindi pa rito nagtatapos. Mas mahalaga ang kung ano ang ipapahid mo. Okay lang ang ordinaryong eye cream, ngunit kung hahaluan mo ito ng isang espesyal na bagay, magdodoble ang epekto. Ano ang dapat ihalo? Coconut oil. Maghanda ng purong coconut oil. Mas maganda ang unrefined virgin oil. Ang coconut oil ay mayaman sa lauric acid. Ang lauric acid ay tumatagos ng malalim sa balat. Mayroon itong mahusay na kakayahan na manatili sa moisture. Bukod pa rito, naglalaman din ito ng antioxidant components. Mayaman ito sa vitamin E. Pinapabagal ng vitamin E ang pagtanda ng balat. Inaalis nito ang free radicals. Talagang epektibo ito sa pagpigil ng mga kulubot sa mata. Kumuha ng maliit na dami ng coconut oil, kasing laki ng butil ng bigas. Ilagay sa palad at tunawin sa temperatura ng katawan. Sa loob ng 3 segundo, magiging likido ito. Pagkatapos, ilagay sa ring finger. Ang ring finger ang pinakamahina, kaya maganda itong gamitin sa balat sa mata. Magsimula sa ilalim ng mata at patungo sa gilid ng mata. Dahan-dahang tapikin. Huwag na huwag kuskusin. Tapikin lang. Parang nagpipiano ng dahan-dahan. Sapat na ang 30 beses sa bawat mata. Kung nahihirapan ka sa coconut oil, ihalo ito sa eye cream. Maghalo ng isang patak ng coconut oil sa eye cream. Magiging mas kaunti ang pagkamalagkit at mas mahusay ang absorption. Makakatulong na ito upang maging mamasa-masa ang iyong balat sa mata. Mapapansin mo kinabukasan sa umaga, hindi nahihigpit ang iyong balat sa mata. Susunod ay isang simpleng masahe. Subukan ito 5 minuto pagkatapos magpahid ng coconut oil. Ito ay isang simpleng ehersisyo na magagawa mo ng nakapikit. Masahe sa kilay. Ilagay ang hintuturo ng magkabilang kamay sa loob ng kilay. Pahiran palabas, kasunod ng kilay. Ulitin ng 5 beses. Makakatulong ito na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa paligid ng mata. Lalambot ang mga kalamnan na naninigas buong magdamag. Masahe sa ilalim ng mata. Gamitin ang ring finger upang dahan-dahang diinan ang ilalim ng mata. Diinan ng 3 segundo at bitawan. Ulitin ito mula sa loob patungo sa labas, mga 5 lugar. Mapapabuti ang lymphatic circulation, aalis ang mga dumi. Masahe sa gilid ng mata. Dahan-dahang hilahin pataas ang gilid ng mata. 5 beses lang ang kailangan. Sapat na ang 5 minuto para sa mga galaw na ito. Gawin ito habang nakahiga sa kama. Maaaring isipin mo na nakakainis ito. Ngunit kung gagawin mo, mararamdaman mo na guminhawa ang iyong mga mata. Magbabago ang iyong umaga. Hindi namamaga ang iyong mga mata at malinaw. Dahil sa pagbuti ng sirkulasyon ng dugo, sa ngayon, natalakay ko na ang mga kailangan mong gawin sa gabi. Paglilinis, pagpapahid ng coconut oil, at magaan na masahe. 3 hakbang lang ang tandaan. Ngunit ang epekto ay kamangha-mangha.
Kung gagawin mo lang ito ng tama, malaki ang mababawas sa bilis ng pagbuo ng mga kulubot sa mata. Ngunit kung hihinto ka rito, sayang. May paraan upang madoble ang epekto ng pangangalaga sa gabi. Ano iyon? Ito ay kung gaano mo pinoprotektahan ang iyong mga mata sa maghapon. Kung masipag kang mag-regenerate sa gabi, ngunit sinisira mo lang ito sa araw, bumabalik ka lang sa simula. Sasabihin ko sa iyo ang diskarte sa pagprotekta sa araw. 5 gawi para makagawa ng proteksiyon sa mata. Laging magpahid ng sunscreen. Ang ultraviolet rays ang pangunahing sanhi ng mga kulubot sa mata. Sinisira ng ultraviolet rays ang collagen. Bumababa ang elasticity ng balat. Kailangan mo ring magpahid kahit nasa loob ng bahay ka. Tumatagos ang ultraviolet rays sa bintana. Mas maingat na magpahid sa balat sa mata. Madalas na ipahinga ang mga mata. Kung matagal kang gumagamit ng smartphone o computer, natutuyo ang iyong mga mata. Dahil bumababa ang pagkurap, paminsan-minsan, ipikit ang iyong mga mata. Ipahinga ito kahit 1 minuto lang. Kapag nakapikit ang mata, gumagana ang mga tear glands. Nagiging mamasa-masa ang balat sa mata, madalas na uminom ng tubig. Mahigit 1.5 litro bawat araw. Kailangan mong uminom ng sapat na tubig upang maging mamasa-masa ang balat. Lalo na sa hapon, uminom ng maraming tubig. Mas natutuyo ang katawan sa hapon kaysa sa umaga. Ilagay ang bote ng tubig sa mesa at madalas na uminom. Panatilihin ang humidity sa loob ng bahay. Sa taglamig, natutuyo ang hangin dahil sa heating. Maglagay ng humidifier o maglagay ng basang tuwalya. Kailangan ng humidity na mahigit 50%. Kung masyadong tuyo, mabilis na kukulubot ang balat sa mata. Huwag kuskusin ang mga mata. Kung makati at kuskusin ang mga mata, hihilahin nito ang balat sa mata. Mas lalong lumalalim ang mga kulubot. Kung makati, hugasan ang paligid ng mata ng malamig na tubig. O kaya, balutin ng yelo sa tela at dahan-dahang ilapat, mawawala ang pangangati. Kung susundin mo ang mga gawin na ito sa araw, madodoble ang epekto ng pangangalaga sa gabi. Pinoprotektahan mo sa araw at binubuhay muli sa gabi. Ibuod natin ang pangunahing puntos ng simple. Sa araw, magpahid ng sunscreen, ipahinga ang mga mata, uminom ng tubig, panatilihin ang humidity, at huwag kuskusin ang mga mata. Iyon lang. Hindi ba mahirap? Ngunit ang epekto ay kamangha-mangha. Sa unang ilang araw, maaaring nakakapagod. Ngunit kung magtitiis ka ng 10 araw, maaalala ng katawan, magiging ugali na. Kahit sapat na ang ganitong antas ng pamamahala sa pamumuhay, may paraan para mapabilis ang pagpapabuti. Ito ay sa pamamagitan ng nutrient supplementation. Nakainom ka na ba ng omega-3? Kung mahirap kumain ng isda araw-araw, kumuha ng supplements, sapat na ang 1 kapsula sa 1 araw. Pinapatibay ng omega-3 ang cell membrane ng balat. Pinipigilan nito ang pagkawala ng moisture. Bukod pa rito, binabawasan din nito ang pamamaga. Pinipigilan nito ang pamumula ng balat sa mata. Mahalaga rin ang vitamin C. Tumutulong ito sa produksyon ng collagen. Kung kulang sa vitamin C, lumalambot ang balat. Uminom ng mga 1,000 mg sa 1 araw. Mas maganda kung pagkatapos kumain. Kung walang laman ang tiyan, maaaring sumakit ang sikmura. Makakatulong din ang hyaluronic acid. May kakayahan ang hyaluronic acid na humila ng moisture. Kayang hawakan nito ang 1,000 beses ng kanyang bigat sa tubig. Sapat na ang 100 mg sa 1 araw. Kung patuloy kang iinom, mararamdaman mo na nagiging mamasa-masa ang iyong balat. Makukuha ang mga supplements sa kahit anong botika. Hindi rin mahal ang presyo. Ngunit tandaan ang isang bagay. Ang supplements ay pandagdag lang. Kung iinom ka lang ng supplements at hindi babaguhin ang gawi, walang silbi. Nagdududa ka ba kung talagang epektibo ito? Bibigyan kita ng isang tunay na halimbawa. May isang 68 anyos na ginang na si Aling Maria de la Cruz na 5 taon nang may problema sa mga kulubot sa mata. Maraming beses na rin siyang nagpa-laser.
Pansamantala lang ang epekto. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ulit ang mga kulubot. Ibinahagi ko sa kanya ang mga pamamaraan na sinabi ko ngayong araw. Sa simula, nagdududa siya. Ngunit sa tulong ng kanyang anak, sinimulan niya itong isagawa. Nagulat ako nang bumalik siya pagkalipas ng 3 buwan. Talagang bumuti ang kanyang balat sa mata. Kumukupas ang mga kulubot at luminaw ang kanyang kulay ng balat. Higit sa lahat, sumigla ang kanyang ekspresyon. Aniya, masaya siyang tumingin sa salamin. Pagkalipas ng 6 na buwan, tuluyan na niyang tinigil ang laser. Pagkalipas ng 1 taon, ang kanyang mga mata ay parang 50 anyos. Ngayon, araw-araw siyang gumagamit ng coconut oil. Maganda rin ang kondisyon ng kanyang balat sa regular na check-up. Hindi lang siya ang nagkaroon ng ganoong resulta. Sa 80 ba na pasyente na sinusundan, 80 asang sa kanila ang bumuti. Siyempre, hindi lahat ay tuluyang tumigil sa laser, ngunit hindi naman lumala ang kanilang kondisyon. Malaki na ang kahulugan niyan. Kapag nasira na ang balat sa mata, napakahirap ng ibalik. Ang pagpigil ang tanging solusyon. Ngayon mismo ang golden time. Hindi mahalaga kung anong edad ka. Ang mahalaga ay kung kailan ka magsisimula. Ang pagsisimula ngayon, ang pinakamabilis. Kung ipagpapaliban mo bukas, isang araw na lugi iyon. Simulan mo na ngayong gabi. Magsimula sa isang bote ng coconut oil. Iyon ang simula. Ang maliliit na pagbabago ay nagbubunga ng malalaking resulta. Ang balat ay matapat. Kung aalagaan mo ng maayos, gaganda. Kung pababayaan mo, lalala. Isipin ito bilang isang 30 araw na eksperimento. Gusto mo ba ng mas batang tingnan na mga mata? Kung gayon, subukan mo lang sa loob ng 1 buwan. Nababahala ka ba na mag-isa? Gawin mong kasama ang iyong pamilya sa eksperimento. Masaya ang magkuhanan ng litrato at itala ang pagbabago. Mataas ang rate ng pag-abandona kung mag-isa ka lang. Subukan ang challenge kasama ang iyong asawa o mga anak. Magiging project ng buong pamilya para sa kabataan. Balikan natin ang pangunahing puntos. Gabi-gabi, magpahid ng coconut oil at dahan-dahang imasahe. Sa araw, protektahan mula sa ultraviolet rays at huwag abusuhin ang mga mata. Uminom ng sapat na tubig at bigyan pansin ang humidity. Huwag na huwag kuskusin ang mga mata at uminom ng omega-3. Kung isasagawa mo lamang ang mga ito, malaki ang mababawas sa iyong problema sa mata. Maaari mong buhayin ang iyong balat sa mata nang hindi kailangan ng mamahaling treatment. Mayroon bang nagpapunta sa dermatology clinic ngayon? Walang problema. Panatilihin ang treatment sa ospital. Dagdagan mo lang ito ng home care. Pagkalipas ng 3 buwan, kumonsulta sa iyong doktor. Malamang ay sasabihin niya na maaaring pahabain ang pagitan ng mga treatment. Ngunit, huwag na huwag kang magdedesisyon na itigil ang treatment ng mag-isa. Mga paraan upang mapabuti pa ang epekto. Kahit na nagkakaroon ng pagbabago sa pamamagitan lamang ng mga pangunahing gawi, mayroong isang paraan upang mas mapabuti pa ito. Subukan mong ihalo ang lavender oil sa coconut oil. Maglagay lang ng 1 patak ng lavender. Napakahusay ng lavender sa pagpapakalma ng balat. Nakakatulong ito na mabawasan ang pangangati sa mata. Bukod pa rito, ang banayad na amoy nito ay nagtutulak ng malalim na pagtulog. Kung malalim ang iyong tulog, nagiging matatag din ang balat, hindi ba? O kaya, inirerekomenda ko rin ang rosehip oil blending. Puno ng vitamin A ang rosehip. Pinapabilis ng vitamin A ang cell regeneration. Napatunayan ang epekto nito sa pagpapabawas ng mga kulubot. Ihalo ang coconut at rosehip sa parehong dami. Kung ipapahid mo gabi-gabi, magkakaroon ng synergy effect. Ang mga natural na langis ay madaling ma-order online. Hindi rin mahal ang presyo, ngunit mahalaga ang kalidad. Hanapin ang unrefined pure oil. Iwasan ang mga produkto na may chemical na additives. Mas maganda kung may organic mark. Kung nakatulong ang video na ito, pindutin ang like button. Kung magsasubscribe ka,
Makakatanggap ka ng notification para sa susunod na episode. Naghahanda rin ako ng mas malalim na paksa tungkol sa pangangalaga sa mata. Ibahagi ang iyong bago at pagkatapos na larawan sa comments. Kung may tanong ka, mag-iwan lang ng comment. Sasagutin ko sa loob ng 48 oras. Kung may kakilala kang may problema sa mata, ibahagi ang video na ito para maabot ang impormasyon sa mga taong nangangailangan. Sana ay mas maraming tao ang matulungan. Sana ay magkaroon kayong lahat ng balat sa mata na may elasticity. Gumawa ng maraming masasayang sandali. Kasama ang pamilya. Masisiyahan ka lang kung may kumpiyansa ka sa sarili. Hindi ba? Mangyaring isagawa ang protocol na natutunan mo ngayong araw. Isang pangako lang ang ibigay mo sa akin. Gabi-gabi, 10 p.m., magpahid ng coconut oil. Sa araw, iwasan ang labis na paggamit ng mata. Uminom ng 1.5 litro ng tubig araw-araw. Subukan lang ang tatlong ito sa loob ng 30 araw. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Magdadala ako ng mas advanced na techniques. Magkaroon ka ng araw na puno ng enerhiya. Maraming salamat.